Problema pa rin ba ang hindi paghuhugas ng plato ng inyong mga anak? May iba pang diskarte ang isang nanay na vlogger. Di ba di kayo marunong maghugas? Ikaw. Tinatambakan niyo ako ng hugasin. Wala kayong pagbabago. Muli ay silipin natin ang mga ganap at drama na nag-viral sa social media. Kung ang isang tatay na vlogger ay pinakain ang kanyang mga kasama sa bahay sa mesa na walang plato, kundi sinapinan lamang ito ng plastic, iba naman ang diskarte ng isang nanay na vlogger. Narito ang kanyang naisip na paraan na ayon sa kanya ay mas makakatipid pa siya. Panoorin po natin. Di ba di kayo marunong maghugas? Ikaw. Tinatambakan niyo ako ng hugasin. Wala kayong pagbabago. Ma, gawin na kaya yung mantil natin to. Yung ano na talaga para hindi na Pwede. Ganun pa rin. Ito na lagi yung gamitin natin. Alam na gamit ang kutsara. Pagkatapon na lang agad. Suot niya lang. Malamang ay nakarelate ng gusto ang mga nanay at tatay pagdating sa problema sa kanilang bahay dahil sa mga tambak na hugasing plato. Madalas kasi, pagkatapos kumain, ay itinatambak na lamang ito at hindi agad inugasan. Dahil nga, inaagaw ng social media at ng cellphone ang atensyon ng mga anak, gayon din ang panahon nila. Kaya naman, iba-ibang naiisip na rason ng mga nanay at tatay na talagang sumasakit na ang ulo sa ganitong problema. Kaya nga, gumamit na lang ng dahon ng saging ang isang nanay upang gamitin ito sa kanilang pagkain. Pero ang totoo niyan, ay masarap naman kumain sa dahon na saging, lalo na kapag nakakamay pa. May ibinibigay na kakaibang sarap ang pagkain gamit ang dahon ng saging. Kaya nga, ito ang madalas gamitin sa mga reunion, sa mga boodle fight, na ganito ang paraan na kanilang ginagawa sa kanilang pagkain. Inilalatag sa isang mahabang mesa na may sapin na dahon ng saging at pagkatapos ay ilalagay dito ang kanilang pagkain saka kakain sila ng sabay-sabay. Nakaaliw ang diskarte at paraan na naiisip ng ating mga kanetizen upang bigyan ng solusyon ang nakapipikon ng ugali ngayon ng mga kabataan. Iyon nga yung hindi paghuhugas ng plato pagkatapos nilang kumain. Subalit ang mga ganitong solusyon ay hindi pang matagalan. Mas mainam pa rin na maturuan ang mga bata ng mga gawaing bahay. Magkaroon sila ng disiplina at pagtupad sa kanilang mga obligasyon. Isang bagay na kailangan nilang maunawaan at matutunan bilang isang bahagi ng kanilang pamilya. Kaya, obligasyon ng magulang na paulit-ulit na ituro at ipaalala ito sa kanilang mga anak. Sabi nga sa banal na kasulatan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanda niya, hindi niya ito malilimutan. Kaya tama lamang na huwag magsawa ang mga magulang sa pagtuturo sa kanilang mga anak dahil isa ito sa kanilang tungkulin at kaukulan bilang mga magulang. Sapagkat ang ikabubuti ng mga anak ay nasa pagtuturo at pagpapalaki ng mga magulang. Kaya nga lagi nating paalala, laging piliin na maging mabuting tao upang ang buhay ay mapanuto. Muli po, madramang salamat sa inyong lahat, ang inyong suporta, ang aking inspirasyon.